So hello no, ngayon no, pag-usapan nito tungkol sa mga kababaihan ngayon no, na ang kanilang mga suot halos revealing na talaga. Nakabra, nakapanty, pinupo sa social media. Mga kababaihan na mga entertainers, nakabra, nakapanty, sumasayaw sa mga stage or kahit saan na mga entablado sumasayaw na revealing yung katawan nila. Merong iba na naliligo, nakabra, nakapanty, binibidyuhan, pinupo sa social media. Yung iba, umiihi, nagbibidyo, pinupo sa social media. Yung iba naman, walang panloob, tapos naliligo, tapos tatakbo-takbo, pinupo sa social media. Itong ganitong klaseng mga gawa, demonic po ito. Itong mga gawa na ito, isa itong immorality, prostitution, and nudity na mga suot na ginagawa nila. Lahat ng mga tao na nanonood o tumitingin sa kanilang malalaswang gawa, nagkakasala. Nagkakasala sa idolatry, pangangalunya sa puso at isip ng tao. Nagkakasala sa sexual immorality sa puso ng mga tao. Iwasan niyo po ang ganitong klase. Itong isang parabol na sasabihin ko inyo, patungkol ito sa mga kababaihan. So ito yung parabol. English ito lang kaso. Two young women arrived to a meeting wearing clothes that were way too revealing. So dalawang babae raw na dumating para sa isang meeting na ang suot nila ay revealing na talaga. So parang kitang-kita na talaga yung mga tinatago nilang mga private parts, no? So the chairman took a good look at them and made them sit. So tinignan sila ng chairman. Tinignan sila at pinapaupo sila. Then the chairman said, then he said something that they might never forget for the rest of their lives. So sinabihan sila ng isang chairman ng isang mahalagang advice or bagay na hindi nila malilimutan sa buong buhay nila. He looked at them straight in the eyes and said, so tinignan ng chairman sila eye to eye sa kanilang mga mata mismo. Sabi ng chairman, ladies, everything that God has valuable in this world is well covered and hard to see, find, and get. No, so ang lahat daw ng ginawa ng Panginoon dito sa mundong ito ay valuable, naka-covered and protected. Mahirap makita, hanapin at makuha. Yan ang sabi ng chairman. Sabi dagdag ng chairman, where do you find golds? Where do you find diamonds? Sabi ng chairman. Deep down in the ground, covered and protected. So, siyempre, sabi na, saan mo raw makikita yung mga diamonds? Deep down in the ground. So, sa ilalim daw ng lupa, naka-covered and protektado. Where do you find pearls? Deep down at the bottom of the ocean, covered up and protected in a beautiful shell. So, saan mo raw makikita ang mga perlas? So, nasa pinakailalim ng karagatan. Naka-covered and protected siya sa pinakamagandang shell. Where do you find gold? Way down in the mine, covered over with layers of rock. And to get them, you have to work hard and dig deep down to get them. So, saan mo raw mahahanap ang mga ginto? Nasa ilalim ng minahan. Covered siya, naka-covered siya sa different or iba-ibang layer ng mga bato. At mahirap itong makuha. You have, kung bago mo ito makuha, kailangan mo pa ng hard work, dubling sipag, at magbungkal pa ng malalim upang makuha mo ang mga ginto. So, he looked at them with serious eyes and said, your body is sacred and unique. So your body
ay sagrado at unique. You are far more precious than gold, diamonds, pearls, and gold. No, so mas precious ka pa, mas mahalaga pa ang iyong katawan kaysa sa mga ginto, diamond at saka perlas. You should cover too. Kailangan nakatago rin ikaw yung private parts mo. And he added, if you keep your treasured minerals just like gold, diamonds, and pearls deeply covered up. So, kung pananatilihin mo daw na nakakovered at protektado ang iyong katawan, tulad ng ginto, diamonds, and pearls, a reputable mining organization with the requisite machinery will fly down and conduct years of extensive exploration. So sa ganito ng paraan, so siyempre, ang mga taong gusto makuha yung mga ganong kayamanan, kukuha sila or gagamit sila ng mga high-tech na mga kagamitan upang makuha ito mga kayamanan na ito. Tatawag sila at magtawag sila ng mga kasama ng mga dalubhasa upang makuha. Ganon din sana ang iyong katawan, mga babae. You should cover too, just like a diamond, pearls, and gold. Upang yung mga tao, hindi ka naman basta-basta makuha nila. Kasi noong unang panahon, sa ginawa ng Panginoon ang tao, hubo. Noong pumasok ang kasalanan, na-realize nila, hubo pala sila. Binigyan sila ng Panginoon ng isang suot upang matago ang kanilang katawan. Pero tignan mo ang pagbabago ng panahon ngayon. Kung paano ginawa ni Satanas ang isang karumihan. Ang suot ng mga kababaihan na binigay ng Panginoon upang matago ang kanilang katawan, tinanggal ni Satanas at pinalitan ito ng mga revealing na mga suot. Mga suot ng nudity, prostitution. So iwasan niyo po ang ganito. Kailangan po magiging banal po kayong mga babae. Huwag niyo pong hayaan na kayo bastusin ng mga kalalakihan na sa pamamagitan niyo na magkasala ang lahat ng tao. Huwag niyong gawin ang ginawa ng mga hangal na mga babaeng ito na pinupost sa social media, sumasayaw-sayaw sa mga pangmakamundong kanta na nakabra, nakapante, kitang-kita na halos yung mga private parts na nila. Nakapost na naglalaba, nakabra lamang, nakapante, naliligo, nakabra, nakapante. Huwag niyo pong gawin ito. Panatilihin niyo po na itong katawan niyo ay parang isang ginto, minerals, diamonds and gold and pearls na hindi madaling makuha. Kasi kung pananatilihin niyo ang inyong katawan na open, mayroon mang mag-aasawa sa inyo, hindi kayo sasirisuhin. Kasi nakuha niyo lamang sila sa desire ng kanilang laman dahil sa pang-aakit ng inyong ginawa. Hindi formal ang ganitong klaseng gawa at demonic po ito ang klaseng gawa. Huwag niyong hayaan na kayong mga babae gamitin na Satanas upang magkasala ang ibang tao. Gamitin niyo ang inyong katawan upang paglingkuran ang Panginoon, upang ang Diyos ay kapurihan, hindi yung demonic na mga gawa ninyo. You should cover too, just like diamonds, pearls, and gold. No, tago nyo yung katawan nyo. Huwag nyo gayahin yung mga babaeng sumasayaw-sayaw, mga entertainers, nakabra, makapanti. Yung mga nasa social media, nakabra, nakapanti. Huwag nyo pong gawin yan. Kasi ang kasalanan, ang bawat kasalanan, may naghihintay sa bawat tao na gumagawa nito, kaparusahan. Kung gagawa ninyo ito, ang tao lumilipas lamang. Diyan talaga tayo magtatapos sa kalaglagan. So gumising tayo, no? Gumising tayo. Just like katulad ng parables na ito na dalawang babae no nakasuot ng revealing. So inadvisean sila ng chairman. So ganun sana dapat no mga babae, maging banal kayo kasi ang ating Panginoon ay banal. No, so hanggang dito na lang no. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.